my beloved Boss Mike Cervera. Etong huling issue na nadiskubre, etong NGCP na pinamigay ni Digong sa mga China, sa mga incheck, mga kababayan. Pinamigay ni Digong sa China ang mayorya na na shares ng kumpanya ng NGCP. Kita nyo, mga kababayan. Sobra, mga kababayan. Sobrang panloloko. Bakit? Mahal na mahal nila ang chick eh. Ganon talaga, mga kababayan. Sabi nga dito, naipalabas ko na to nung nakaraan eh. Ano sabi rito, Boss Mike? Ha? Asan na yun? Yung sobra-sobra. Ha? Na pinamigay nila ang NGCP. Grabe. Mga kababayan, nasaan ka na? Magpakita ka. Ito, mga kababayan, hanapin ko lang. Pasok. Government ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari, kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP. At dahil sa kanila mga incheck na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa. Kita nyo, mga kababayan? Tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na imbestigahan ang NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa. Alam nyo na. Diba, mga kababayan? Nako, mga kababayan, sinasabi ko na, bakit, mga kababayan? Tanong ko lang uli. Diba, Banat Boy? Tanong ko lang uli. Mga kababayan, may narinig ba kayo sa mga Duterte? Kahit bulong. May narinig ba kayo sa mga Duterte kahit bulong? Nandiyan si Direk Freddy, si Banat Boy, at yung mga kasamaan natin dyan. Subscribe nyo naman sila. May narinig ba kayo na tinuligsa ng mga yan? Hindi, mga kababayan. Ang mga Duterte, tama yung sinasabi na mahal nila mga incheck, mga kababayan. Bakit? Si Sara, kita nyo naman. Si Digong, kita nyo naman. Hindi nyo maringgan yan na tumuligsa sa mga China, sa mga incheck. Bagkos, mahal na mahal nila ito. Eto, halimbawa. 高和我在我处70年间，则别是在经济发展的面上繁荣方面取得让新人产生弱的显著差劲。I-translate ko lang yung sinabi, mga kababayan. Dahil alam nyo naman ako, kahit papano, madalas din naman ako sa China, kaya nakakaunawa ako, hindi lang ako marunong magsalita. Sabi rito, mga kababayan ni Sarah, darating ang panahon, kapag ako naging presidente, magiging probinsya ninyo na ng tuluyan. Kung hindi nagawa ng tatay ko na maging probinsya ng China, itong Pilipinas, sa panahon ko, kaya China, tulungan nyo ako maging presidente. Ponduhan nyo yung mga gagawin ko na mga panggugulo. Saan? Sa panunungkulan ng gobyerno ni Marcos. Kita nyo, mga kababayan, yan yung sinabi. Marcos lang ang sinabi. Bakit? Wala namang respeto eh. At makakatiyak kayo. At makakayo ay makakasiguro, sabi niya, na darating at darating na ang Pilipinas, hindi lang ang mga dagat at isla ang mapapasa inyo, kung hindi ang buong Luzon, Visayas at Mindanao at Taiwan ay inyo uling pag-aari. Putik na yan, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, sa mga gusto na maging China ang Pilipinas, maging probinsya,
Payag ba kayo? Ha? Payag ba kayo? Oh, inaalay na nga eh. Inaalay ko na. Nakita nyo naman sa aking kasuotan, sa aking mga make-up, sa aking ayos ng buhok. Sabi niya, mga kababayan, tinatranslate ko lang ha. Oh, ayun lang yung pagkakaunawa ko. Oh, sabi niya, talagang ako'y ready na. Oo, ready na ako na ako'y maging sakop ng China. Kayo, payag kayo? Nagtina pa. O, ulitin ko. O. Makakaasa po kayo na kapag po ako ay naging presidente, sabi niya, eto ang gagawin ko. Sisirain ko ang gobyernong Marcos. Sisirain ko sa pamamagitan ng tulong ninyo dahil hindi ko to magagawa kung hindi nyo ko susuportahan. Sabi. Bilang kapalit. Ako, 10 ng aking pamilya at ng mga Pilipino na naniniwala sa akin, kami magiging sunod-sunuran sa inyong mga ipag-uutos. Puta, malupit. Next. Kita nyo? Sabing ganon mga kababayan, marami kaming mga vloggers na magpapaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Kailangan lang nila ng pera. Isungal-ngal sa bunganga para ang magiging salitang lalabas ay papabor sa China. Kita nyo? Totoo naman nangyayari, mga kababayan. Yun naman talaga yung nangyayari. Di po ba? Kita nyo yung mga yung mga vlogger ng mga Duterte. Narinig nyo ba ni minsan na tinuligsa nila ang China? Tinuligsa nila ang pang-aagaw ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea? Hindi ho. Bagkos, mga kababayan, abay, pinagtatanggol pa nila. Bakit? Pinangako na ni Sara sinungal-ngal na ang pera sa mga bungangay. Mag-iiba na talaga. Imbis na ipagtanggol tayong mga Pilipino na kapwa nila, abay naging makapili na sila. Bakit? Dahil sa ngalan ng salapi. Tama, mali! Pasok! Kita nyo? Kita nyo mga kababayan? Ang sabi pa rito, at eto pang isang ipapangako ko sa inyo. Ang pagsasalita at wika ng salitang Mandarin o salitang Inchik ay ipapalaganap ko sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nang sa ganon, mas madali ang ating pagkakaroon ng komunikasyon. Grabe. Malupit talaga ito. Ito na. Kita nyo mga kababayan. At para naman, sabing ganon, hindi mahirapan yung ating mga nirerentahan, inaarkilat, binabayaran nating mga vloggers. Tulungan nyo kami na ipapatay itong mga vlogger na maka-Pilipino, yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi mga kababayan, anak na, kaya nga tignan nyo, may namamatay na eh. Ay, nako. Palaya. Grabe mga kababayan. Malupit. Malupit, Oo. Yan po mga kababayan eh. Diba? Kaya nga ngayon mga kababayan, kailangan nilang gawing ipapatay yung mga vlogger. Bakit, Kanyo? Bakit? Kasi talagang mahirap nilang
mahirap nilang labanan yung mga tulad namin nila Direk Freddy. Mga kababayan, bakit? Nasa tama po tayo na nakatwiran. Di po ba? Kaya nga sa sobrang desperado, dahil nga sa sobrang daming vlogger ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, binanatan na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Nagdiling na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Kita nyo? Baka nga ang inarkila nito Baka mamaya mga tsekwa Mga kababayan, baka mamaya mga tsekwa. Ngayon mga kababayan, may chismis ako sa inyo. Natandaan nyo ba yung may benda yung kamay nito? Naku mga kababayan. Mukhang umaayaw na mga kababayan ang mga tsekwa. Oo, umaayaw na yung mga tsekwa. Kaya ngayon mga kababayan, nagagalit, nagwawala. Parang sinapian ni Nostradamus. Hindi pala. Parang sinapian ni Satanas. Naku mga kababayan. Nagwala mga kababayan. Nakita sa screen yung mukha ni Martin Romualdez. Sinapak mga kababayan. Pak! Tumagos Tumagos yung kamay mga kababayan. Tumagos yung kamay. Ayan, nagkasugat. So ngayon, alam nyo na eto na. Mga kababayan, isa pa. Ang Davao. Kita nyo mga kababayan. Eto, pansinin nyo to. Sabihin nyo sa akin kung mali ako. Na etong talagang mga Duterte sarili lang talaga nila iniisip Hindi tayo mahal ng mga Duterte, maniwala kayo sa akin. Hindi kayo mahal. Oo, ang mahal lang nila yung sarili nila. Wala silang pagmamahal sa bayan. Ay bakit kanyo kung totoo sila? Sigaw ng sigaw. Mahal kong bayan. Diba? Dati si Baste, may pakialam ba yan? Wala namang ginawa yan kundi kasama sino? Kasama si Ellen Adarna. Nagchochongki. Di ba mga kababayan? Bakit? Aminado naman si aminado si Ellen Adarna. Nasamot-saring droga ang sinasalpak sa bunganga niya. Sa kanyang bunganga galing yan. Tapos nakita natin mga kababayan sino? Si Baste. Si Baste kasama. Nasaan yun? Boss Mike, pakita mo. Tingnan niyo. Pasok. Mga kababayan. Nakita niyo yan? Kita niyo yung itsura dito? Panay ang comment ng mga Duterte at Tidilis. Nabangag daw. Ang mga Marcos, kitang-kita kung sino ang mga tunay na bangag. Kita nyo naman ang pagkakaiba mga kababayan. Itong litrato na to, nasa taas sa ibaba, ang katunayan na kasama niya dyan si Ellen Adarna noon. Kita nyo naman, pungay na pungay ang mga mata. Ang number 1, nakatitira nyo lang ng droga. Diba, ballpoint man? Namumungay ang mga mata. Sino? Ikumpara nyo naman din Saan? Sa Pangulong Bongbong Marcos at mga anak. Malayong malayo. Diba, ballpoint man? Malayong malayo. Yan na. Yan na. Ilalayo nyo pa ba? Ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Dahil nga nakakasana ang mga pagtitipong isasagawa sa buong Kamaynilaan na sisigaw, mananawagan, bumaba ka na sa pwesto, Sara! Hindi ka na kailangan, Sara! Sara, hindi ka na kailangan. Tingnan nyo naman. There's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya papatayin? Kita nyo kung hindi ba naman loka-loka? Kaya kailangan mga kababayan, sa mga gustong sumama
sa panawagan na bumaba na o i-impeach na itong si Sara Duterte kung hindi bababa, abay sumama kayo. Oo, pero alam nyo, vlogger pa lang mga kababayan, mapupuno na yung EDSA shrine. Kaya mga kababayan, kung kayo dadagdag, okay lang yan mga kababayan. Pumunta kayo, magdala kayo na sarili nyong pagkain mga kababayan. Magdala kayo na sarili nyong inumin. Bakit? Wala hong magbibigay ng pagkain doon dahil kusang loob ang mga pupunta ron. Yung mga taong may pagmamahal lang sa bayan ang kailangang pumunta ron. Kung kayo mga kababayan ay isa doon sa mga nagmamahal sa ating bayan, pumunta kayong lahat doon. Tama? Diba? Go kayo. So sa mga hindi pa nagla-like dyan ng mga DDS na mahal ko, huwag niyong kakalimutan, mag-like na kayo. Our beloved Boss Mike!